Ang buod ng Noli Me Tangere. Buod ng Noli Me Tangere. Isang binatang Pilipino ang umuwi sa Pilipinas matapos ang kanyang pag-aaral sa Europa ng 7 taon. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Juan Crisostomo Ibarra. Sa kanyang pagbabalik ay naghandog si Kapitan Tiago ng isang hapunan. Habang nagaganap ang piging na ito, ay makalawang hinamak siya ng isang praileng Franciscano na dati nang naging kura ng San Diego at dating kaibigan ng kanyang ama. Siya ay walang iba kundi si Padre Damaso. Humingi ng paumanhin si Ibarra at lumisan sa kadahilan ng siya ay may mahalaga pang pupuntahan. Si Maria Clara, nakatipan ni Crisostomo Ibarra, ay isang kaakit-akit na binibini. Para kay Ibarra, si Maria Clara ay sumasagisag sa inang Pilipinas. Ang binibining ito ay anak sa turing ng isa sa mayayaman sa binundok at makapangyarihan kung ituturing, si Kapitan Tiago. Kinabukasan, matapos maidaos ang hapunang yaon ay dinalaw ni Crisostomo Ibarra ang kanyang iniibig na si Maria Clara. Sa kanilang pagkikita ay sinasariwan nila ang mga alaala ng kanilang kamusmusan. At ang tunay na nagmamahalan nila kahit sila ay paslit pa lamang. Inilabas ni Ibarra ang tuyong dahon ng sambong na nababalot sa isang papel na may sentimental na halaga. Ang sulat naman na ibinigay ni Ibarra kay Maria Clara bago niya lisanin ang Pilipinas ay binasa ng dalaga. Bago umuwi si Crisostomo Ibarra ay nailahad ni Teniente Guevara ang sinapit ng kanyang ama, na isang taong nang namayapa. Sinabi niya na nangyari ang lahat na ito matapos ipagtanggol ang isang bata sa isang kubrador na aksidenteng nabagok ang ulo kaya namatay. Umabot ang kaso sa hukuman at nagsilabasan ang kaaway ni Don Rafael Ibarra. Nang malulutas na ang kaso ay siya namang namatay, si Don Rafael sa loob ng hukuman. Hindi pa nagpaawat si Padre Damaso. Ipinahukay niya ang bangkay ni Don Rafael at ipapalipat sana sa libingan ng mga insek, ngunit dahil sa umuulan ng panahong iyon, ay itinapon na lamang ito sa ilog ng Bay. Kaysa manghiganti, si Crisostomo ay ipinagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama. Isinagawa niya ang panukula ng ama tungkol sa pagsusulong ng pagtuturo. Noong basbasan na ang paaralan ay may batong muntikan ng ikamatay ni Ibarra. Mabuti na lamang at siya ay iniligtas ni Elias. Sa halip na si Ibarra ang mamamatay, ay ang taong binayaran ng lihim na kaaway niya ang nasawi. Muli siyang hinamak ni Padre Damaso. Hindi na napigilan ni Ibarra ang sarili at sasaksakinan niya ang pari ng kutsilyo, ngunit siya ay napigilan ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring iyon, ay itinitiwalag si Ibarra ng arsobispo sa simbahang Katoliko. Ang sitwasyon ay sinamantala ni Padre Damaso. Iniutos niya kay Kapitan Tiago na hindi ituloy ang kasal ni Maria Clara at Ibarra. Sa halip ay ipakasal si Maria Clara kay Linares na isang binatang kadadating pa lamang sa Pilipinas. Napawalang bisang pagiging ekskomulgado ni Ibarra at tinanggap muli siya sa simbahan. Ngunit sa di inaasang pagkakataon ay hinuli at ikinulong dahil naparatangan siya na nanguna sa pagsalakay sa kwartel. Sa naganap na paglilitis ay napawalang bisang bintang kay Ibarra, ngunit sinundan ito ng panganyaya dahil sa liham na sinulat niya kay Maria Clara. Kahit wala naman itong kaugnayan sa kaso ay ginamit ito ng may kapangyarihan upang hamakin ang binata. Habang ginaganap ang hapunan para sa kasal ni Linares at Maria Clara, ay nakatakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Bago tuluyang lumisan, ay hiniling muna ni Ibarra na makausap si Maria Clara. Sinumbat niya ang liham na ginamit sa hukuman, ngunit marin itong itinanggi ni Maria Clara.
Sinabi niya na inagaw mula sa kanya ang liham kapalit ng liham na mula sa kanyang ina na nagsasaad na ang kanyang tunay na ama ay si Padre Damaso. Sinabi pa niya na kaya siya magpapakasal kay Linares ay para sa dangal ng ina, ngunit ang pagmamahal niya kay Ibarra ay hindi lilipas at mawawala magpakailanman. Tinulungan siya ni Elias sa pagtakas, ngunit naabutan sila ng palwa ng sibil. Sa pamamagitan ni Elias ay nailigaw niya ang mga tumutugis at nakatakas si Ibarra. Nang makalundag si Elias sa tubig ay pinagbabaril siya. Sa pagkalat ng balita sa payagan na namatay si Ibarra, si Maria Clara ay lubos na namighati. Nakiusap siya na pumasok sa kumbento upang magmungha. At walang nagawa si Padre Damaso dahil kung hindi ito papayag ay magpapatiwakal ang dalaga. Ang balitang kumalat sa pahayagan ay walang katotohanan sapagkat si Crisostomo Ibarra ay nakaligtas sa tulong ni Elias. Si Elias na sugatan at halos naghihingalo na ay nakarating sa gubat ng mga Ibarra. Bago siya tuluyang pumanaw, ay humarap siya sa silanganan at nagwika kung hindi man niya makita ang bukang liwayway sa sariling bayan, ang makakita ay batiin at huwag kakalimutan ang nabulid sa dilim ng gabi at iyon ang huling salitang lumabas sa kanyang mga bibig. Bakit nga ba naisulat ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere? Ang Noli Me Tangere ay sinulat ni Dr. Jose Rizal para mapakita at mapaulat sa Filipino ang mga pangabuso ng mga pare sa panahon ng Kastila. Ang akdang ito ni Rizal ay nangangahulugang touch me not sa Ingles at wag mo akong salingin sa Pilipino. Ang titulo ng nobelang ito ay refleksyon ni Rizal sa pangyayari sa ating lipunan noong panahong pagsakop ng mga dayuhan. Ang buod ng El Filibusterismo. Ang nobelang El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pabansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal, na kanyang buong pusong inaalay sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gamborza o Gomez, Burgos at Zamora. Ito ang karugtong o sequel sa Noli Me Tangere. Tulad sa Noli ay nagdanas si Rizal ng hirap habang sinusulat ito. Tulad din nito ay nakasulat ito sa Kastila. Sinimulan niya ito noong October 1887 habang nagpa-practice ng medisina sa Calamba. Sa London noong 1888 ay gumawa siya ng maraming pagbabago sa plot at pinagbuti niya ang ilang mga kabanata. At pinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pagtatrabaho sa manuskrito habang ninirahan sa Paris, Madrid at Brussels. At nakumpleto niya ito noong March 29, 1891 sa Biarritz. Inilathala ito sa taong rin iyon sa Gent. Isang nagngangalang Valentin Ventura na isa niyang kaibigan na nagpahiram ng pera sa kanya upang mailapalimbag at mailathala ng maayos ang aklat noong September 22, 1891. Ang nasabing nobela ay pampolitika na nagpapadama, nagpapahiwatig at nagpapagising panglalo sa maalab na hangarin na makapagtamo ng tunay na kalayan at karapatan ng bayan. Ngayon naman ay aking isasalaysay ang buod ng El Filibusterismo. Sa liko-likong daan ng Ilog Pasig ay may isang bapor tabo na naglalakbay. Lulan nito ang maraming taong papunta sa Laguna. Ilan sa mga sakay ng bapor ay sina Simon, Basilio, Isagani at ilang mga pare. Unang pinuntahan ni Basilio ang puntod ng kanyang ina nang ito'y makarating sa San Diego. Doon ay nakita niya ang mag-aalahas na si Simon. Nang magtanggal ito ng salamin ay nakilala niyang iyon ay si Juan Crisostomo Ibarra. Tinangkang patayin ni Simon si Basilio upang hindi lumabas ang lihim nito. Ngunit naisip niyang parehas sila ng kinahinatnan nito kaya hinimok niyang makiisa si Basilio sa planong paghihigante sa pamahalaang Kastila. Ngunit ito ay tinanggihan ni Basilio. Naghain ng kahilingan sa Kapitan General ang mga mag-aaral na Pilipino upang makapagpatayo ng isang akademya ng wikang Kastila. Ngunit
Hindi ito pinagtibay dahil mga pari ang namamahala dito. Nang muling magkanaig ni Simon si Basilio, ay muli niya kinumbinsi na umanib ang binata sa gagawing paghihimagsik. Plano ni Simon na gumawa ng isang pulutong nang sa pilitang papasok sa kumbento upang agawin si Maria Clara. Sa kasawiang palad ay hindi ito nangyari dahil binawian din ng buhay ang dalaga kinahapunan. Samantala, nagkaroon ng pagtitipon ang mga mag-aaral sa pansiteria na pagmamay-ari ng Incheck na si Quiroga dahil sa masama ang kanilang loob, dala ng pagkabigo ng kanilang kahilingan patungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Nalaman ng mga pari ang katahasang pagtuligsa sa kanila ng mga mag-aaral. Hinimok ni Hermana Bali na lapitan ni Huli si Padre Camora upang humingi ng tulong sa pagpapalaya kay Basilio. Napalaya ng mga kamag-anak nila ang mga mag-aaral maliban kay Basilio. Hinalay ni Padre Camora si Huli dahilan kung bakit tumalon sa bintana ang dalaga at agad namatay. Sa kabilang dako, patuloy pa rin si Simon sa kanyang plano na paghihigante. Upang maisagawa iyon, sumanib siya sa negosyo ni Don Timoteo Pelaez na ama ni Juanito. Ipinagkasundo niyang ipakasal si Paulita kay Juanito. Inanyayahan niya sa piging ang mga taong may mataas na posisyon sa pamahalaan. Lumipas ang 2 buwan, nakalaya na si Basilio sa tulong ni Simon, dahilan kung bakit tuluyan na siyang nakiisa sa paghihimagsik na balak ni Simon. Sinamantala ni Simon ang mangyayaring piging upang maisagawa ang paghihimagsik. Naghandog siya ng magarang lampara para sa ikakasal. Dilingid sa kanilang kaalaman, ang lamparang iyon ay may lamang nitroglycerina. Sa oras na itaas ang mitsa ay masasabog ito ng malakas. Habang nagsasaya ang lahat, ay palakad-lakad naman si Basilio sa labas. Hindi siya mapakali dahil alam niya ang mangyayaring pagsabog. Nakita niyang lumabas na rin si Simon sa bahay dahil sa nalalapit na pagsabog ng lampara. Nakita din niya si Isagani at sinabihan umalis na sa bahay na iyon. Unti-unti nang lumalamlam ang ilaw ng lampara. Iniutos ng Kapitan General kay Padre Irene na itaas ang mitsa nito, ngunit mabilis itong inagaw ni Isagani at itinapon sa ilog. Hindi natuloy ang plano ni Simon kaya tumakas ito at nagtungo sa bahay ni Padre Florentino. Uminom si Simon ng lason dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga sibil na buhay. Nagtapat siya kay Padre Florentino ng kanyang buhay at balak niyang paghihigante. Noong oras din iyon ay binawian ng buhay si Simon. Tumungo si Padre Florentino sa bato na laging inuupuan ni Isagani malapit sa dagat at itinapon ang lahat ng kayamanan ni Simon. Noli Me Tangere and El Filibusterismo are two novels written by Jose Rizal. Noli Me Tangere is an experiment in liberal reformism, while El Filibusterismo is an experiment in revolution. Both novels are critical works that played a significant role in the Philippine national consciousness, exposing the injustice of the Spanish colonial period and inspiring a spirit of nationalism and reform. Noli Me Tangere is more of a social commentary that exposes the injustices and abuses committed by the Spanish friars and colonial government, while El Filibusterismo is a more militant novel that portrays the revolutionary struggle against the oppressors. The character of Simon in El Filibusterismo represents a radicalized version of Ibarra who attempts to format an insurrection in the Philippines. The novels also differ in their treatment of language. Noli Me Tangere is written in Spanish, while El Filibusterismo introduces a hybrid urban lingua franca. Additionally, El Filibusterismo explores themes of revolution, responsibility, and colonial suffering.
In settings, No Limitang Here is set in the Philippines during the late 19th century, specifically in the town of San Diego, while El Filibusterismo, the sequel to No Limitang Here, is set several years later and continues the story in the same setting. Approach to change. No Limitang Here emphasizes peaceful reform and exposes the ills of society through the character of Ibarra, while El Filibusterismo reflects a more radical approach, with Simon's character advocating for a revolution against the oppressive Spanish regime.